Ang ganda na nga ng panahon mga mi, kaya naman naisipan kong iripat itong aking rubber tree. Tingnan nyo naman kasi kawawang kawawa na yung mga ugat niya kung saan saan na naglalabas. Pero bago ko to iripat, nakapag-markot na ako ng ilang beses dito at may natira pa nga dalawa, kaya naman puputulin na natin. Sa pagputol nga pala ng mga minarkot nyo mga mi, kailangan sagad dun sa pinakang katawan niya kung gusto nyo ng straight na putol lang. Pero ako yung mga dati kong unang na-markot, hindi yan sagad na parang may mga sanga-sanga. Pero naging aesthetic yung itsura kaya hindi ko na gumamit kami ng lagari para dito kasi masyadong malalaki na ang mga sangat. Hindi nakakayanin to ng kutsilyo. Humingi na rin ako ng tulong sa aking kapatid. Ayan, sa may gusto ng markot na rubber tree, basta PM nyo akong shipping kung malayo kayo. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalalaki na ang mga ugat nitong rubber tree. Napabayaan ko na kasi talaga to. Umulan umaraw, nilagay ko na sa labas. Dati itong nasa loob eh. Pandemic ko pa to biniling halaman na to kasi talagang kausuhan ng rubber tree. Tingnan nyo naman yung ugat niya, lumabas na rin at bumara dun sa butas ng paso. Kaya naman ngayon makakahinga na siya dahil ililipat ko na siya ng paso. Bumili nga pala ako ng paso sa may Batangas pa yan, San Juan. O, dinayo ko pa, 1 peraso lang. Dililipat ko ito at ipapasok ko na uli sa loob ng bahay namin. Hindi namin kinayang bunutin to, masyado na nakadikit sa paso. Kaya wala kaming choice kundi basagin yung lumang paso niya. Nakakahinayang man pero para may ligtas siya, gawin na lang natin ito. Madami-dami lupa rin yung kakainin nito. Kaya nilagay na lang namin ng bunot para mas suminsin o sumiksik yung lupa niya sa loob. So, yun na, nalipat na namin ang aking rubber tree at mabobonsai na yan dito. Shout out sa aking kapatid na tumulong sa akin sa pag-aasikaso nito. Ngayon, nililipat na natin siya sa loob ng bahay. Hindi naman nagsakli sa loob ng bahay, sa terrace lang. Ayan o. Gumanda pa nga siya, diba mga mi? Anong masasabi nyo?